Yes, good morning, church. Palapakan natin ang Panginoon. Pag naririnig ko na yung music theme na yon, talaga naman napapamadali talaga ako dito sa pulpito. And we praise God once again dahil tayo po ay nagsama-sama dito sa church. And Happy Christmas. 24 days na lang bago sumapit ang Pasko. Pwede mo batiin niyo mga katabi ninyo? Mga kapatid, smile! Smile! Yay! Hello! Morning! Mga kapatid, let's make some noise. Yeah! Woo! Sino may birthday? Wala pa, ano? Si Sister Dora ba? Sister Dora? Birthday? January pa. Hindi, si Brother Junex. Muna, December 6. Oo, happy birthday. So, isa-isahin natin. Yeah. Sino pa sa December? Si Kuya Gio. Happy birthday. Yeah. Okay. Si Keith. Happy birthday, Keith. Oh. Birthday ni Jesus, ha? Oo nga. Talaga palang tipid ng birthday ni Keith, no? Sabay na sa Pasko. Well, mga kaibigan, kami po ang Solution Grace Church and welcome po sa mga kaibigan natin who's watching right now online. At kami po nagpapasalamat once again for joining us. And napaka-special po ng araw na ito. It's because it's the first day of December. Kaya sabi ko kanina, we still have 24 days before Christmas. At kahapon, gaya ng binanggit ni Aves, nag-travel kami. Sabi ko nga, yung kanta ni Lea Salonga, ay what a journey it has been. Napaka-traffic talaga kagabi. Nagsakitan yung mga tuhod ko kada drive talaga. Pero ma-enjoy kaming tatlo. Sabi nga namin, it was our first time na hindi kasama si Jo. Kasi meron silang ministry kahapon. Nasa si Teacher Nelly. Teacher, thank you pala sa spaghetti. Sarap. Naubos ko yung spaghetti kanina. Akala ko pansit yung kinakain ko, pero spaghetti pala. Ang sarap, Salamat, teacher na. Salamat. 2 in 1. So talagang... Hindi, lasang spaghetti talaga. Sarap. Pasensya na kayo, ha? Medyo inggitin ko kayo. Kami lang napagpala. May karugtong? Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Abangan. Oy, may utang ka pang baked mac. Hindi, baked mac. Ilelechon na. Okay, so abangan natin mga kapatid. And, of course, mga kaibigan natin, mga churchmates natin, nanonood online. By the way, next Sunday, ang ating Christmas party. Tama ba, ma? Next Sunday. So please, bro, join us, ha? At iba pa rin yung celebration natin kay Keith. Attend kami dyan. Pasko yan. So today, mga kapatid, ay ang ganda po ng pag-uusapan natin as usual. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil isipin niyo ang bilis ng panahon. Sabi nga nila, pag nag-enjoy tayo sa buhay, time flies. Amen, church? At December na, mamaya ilang panahon na lang, 2025 na. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil habang lumalaon ang panahon, of course, dumadagdag yung edad natin, ay patuloy tayong pinapalakas ng Diyos. Amen? At next year, nako, talaga namang daragdag na naman ang edad. Next year, paano na ako 54? Wow! Mamaya yan, 60 na tayo, no? Meron na tayong mga card din na ginagamit. Exciting yun, no? Naabangan ko yun, Ilang discount ba ang senior? 20? Wow! Sino dito may mga discount cards na? Yun sila. Kuya Gio, si Nanay. Wala pang umaamin dito? Wala pa? Si Tita. May discount card ka na ba, Tita? 2. Kasi 120 years old na si Tita. Pati si Bob, meron na rin. PWD. Masarap pa lang. Sa January po si Sister Dora. Talaga? Wow. So, sa mga nanonood sa atin, sa mga senior po natin, talagang blessed po kayo.
Amen. At blessed tayong lahat. Amen. Sabi mo ka sa katabi mo, you are so blessed. Amen. Amen. Alam niyo, kanina naramdaman ko, ang sabi sa akin ng Panginoon, I believe it's through the Holy Spirit, meron tayong mga pinagdaraanan talaga bawat isa. Ay, nandiyan pala si Flora. Hello, Flora. Meron tayong pinagdaraanan, pero alam niyo po, I believe, no, as we give praise and worship to the Lord, ang Panginoon po ang bahala na sa ating mga alalahanin sa buhay. Amen. Kasi yun ang nagbibigay ng distraction sa atin eh. Pero as we worship the Lord, ako nga eh, sabi ko, kanina magpupuri lang ako sa Panginoon. Iiwanan ko muna yung mga daladalahin sa buhay, mga labahin natin, di ba? Yung mga nagpapabigat sa atin. Dito tayo, pagsaluhan natin ang kabutihan ng Diyos. Because kapag naniniwala ka that God wants what's best for you, ay talaga namang mapupuno po ng pagmamahal ang inyong mga puso. At kapag napuno po ng pagmamahal ang inyong mga puso, sabi ng 1 John 4:18, perfect love, God's perfect love, cast out fear. Amen and amen. So today, as promised, ay pagpapatuloy natin ang ating serye. I believe ito na yung huli. Kasi next week, pag-usapan natin all about Christmas naman. At maganda hong talakayin natin ang Christmas. At salamat sa praise and worship team dahil ang ganda po nung kanilang pagbibigay sa atin ng mga mensahe. First, salamat kay Kuya Aves, kay Kuya Gab, kay Arian. Maraming salamat. At dalayan ko po na kayo nga ay nabigyan po ng kagalakan sa ating mga pag-aawitan kanina. So, as we move on sa ating pag-uusapan today, let's pray, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Aba, once again, we thank you. Kami po ay dinala mo sa iyong tahanan para pagsaluhan ang iyong mensahe. At sa umaga pong ito, dalayan ko na gamitin niyo po ang inyong lingkod ng akin pong maibahagi ng malinaw at mailahad ko, Panginoon, ng buong-buo ang nais mo ipabatid sa bawat isa po sa aming mga kapatid. Nang sa gayon, Panginoon, anuman pong lungkot, takot, at kalituhan at duda sa aming mga kaluluwa ay papawiin po ng iyong salita. At sa pamagitan po ng iyong biyaya, pagbiyayamanin mo ang aming puso sa nananagana mong salita. Salita ng katotohanan na siya sa amin pong magpapalaya. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen at amen. So last Sunday, pinag-usapan natin yung disiplina patungkol sa Panginoon. May pagdidisiplina ang Panginoon, mga kapatid, ha? Kasi marami nagtatanong po sa inyong lingkod, Pastor, kapag ikaw ba'y nasa ilalim ng biyaya, dinidisiplina ka pa rin ng Diyos? Of course, lalo tigit. Kasi po ang Diyos, we have a God of order. Ang Diyos natin ay may kaayusan. So ang kaayusan po, naniniwala ko para may kaayusan, may pagdidisiplina. Pero ang pagdidisiplina po ng Diyos, hindi po ito yung disiplina na nakagawian natin before. Kasi ang naririnig ko lagi sa mga relihiyon, sinasabi nila, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay kanyang pagpapalain. Pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, ikaw ay kanyang pagpapaluin. Meron pang nagsasabi na kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay gagantimpalaan. Pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, ikaw ay gagantimpaluan. Ang husay ng mga Pilipino sa paglalaro ng salita. Ano? Now, is this true? Well, I would say it's half-truth. Pag sinabi nating half-truth, hindi pa rin siya totoo. Kasi ang sinasabi ng Biblia, it's true under the old law-keeping covenant. Pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka. Deuteronomy 11 verse 27. Pero pag hindi po kayo nakasunod sa kautusan ng Diyos, hindi ka lang pagpapaluin. Ikaw ay susumpain. Deuteronomy 11 verse 28. Pag sumunod ka sa Diyos, syempre, no, ang old law-keeping covenants based on performance. Meron po talagang gantimpala. Pero pag hindi ka nakasunod, wala pong gantimpalo. Merong sumpa. Nakita nyo na yung distortion sa gospel. Pero praise God, under the new covenant of pure grace, nung nangyari po ang krus, yung krus po kasi it's the dividing line of human history, kung saan ay pinawalang bisa na po ang lumang kasunduan ng kautusan. Wala nang bisa po ito. Hebrews chapter 8 verse 13. Sabi po ng talata, obsolete na, annulled na ang lumang kasunduan ng kautusan. Now, after the cross, ang tawag po dito, meron ng isinilang na isang kasunduan, the new covenant of pure grace. Dito po, ang mga mananampalataya, believe it or not, pag kayo po ay nakasunod sa Diyos, pagpapalain ka. Pag hindi ka nakasunod sa Diyos, wala kang magagawa eh.
pagpapalain ka pa rin. Now, kapag malinaw sa inyo katotohanan ito, magwawalwal ka ba sa kasalanan? Hindi. Because God's goodness will lead you to repentance. Amen. That's the truth. Yun ang kaibahan ng bagong kasunduan sa lumang kasunduan ng kautusan. Now, marami po kasi nagsasabi na kapag kayo po ay nagkasala sa Diyos, didisiplinahin ka niya, pwede kang bigyan ng Diyos ng sakit, karamdaman, trahedya, sakuna o aksidente. Ngayon, kapag ito po ay totoo, samantala, mga kapatid, pwede bang ilagay lang natin sa Hebrews chapter 12, verse 9? Furthermore, sabi ng talata, we have had human fathers who corrected us and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? So gusto ng Panginoon, habang tayo po'y dinidisiplina, hindi tayo mamamatay. Yung sakit, kung magbibigay po ang Diyos ng sakit at karamdaman or ikaw ay inilagay ng Diyos sa isang aksidente and then eventually namatay ka, paano mo mai-enjoy ang disiplina ng Diyos? Paano mo matututuhan? Ang gusto ng Panginoon, you have to live. So mga kapatid, what's my point? Bilang mga mananampalataya, pinanghahawakan po natin sa ating sambahan. Nasabi ng Biblia, of course, it should be biblical. Nagdidisiplina ba ang Diyos? Yes. Pero hindi po siya gumagamit ng sakit, ng karamdaman, o kaya naman trahedya, sakuna, at aksidente. Kasi pag ito po ay humantong sa kamatayan, paano mo pa matututuhan ang disiplina ginagawa sa iyo ng Diyos? Amen? Parang ginawa kong illustration last Sunday, remember? Halimbawa po yung mga anak ko, ako'y ama, meron akong kakayahan para bigyan ng sakit at karamdaman yung mga anak ko. And then, naririnig yung mga anak ko, kunwari kapitbahay ko kayo, na nasasaktan yung mga anak ko, pero ginagawa ko ito dahil mahal ko yung mga anak ko at dinidisiplina ko sila. Ngayon, naririnig nyo, nagsisigawan si Arian at saka si Abes, Daddy, huwag mo na kami bigyan ng sakit. Daddy, patawad. Mga ganon. I'm so sure yung gagawin nyo sa akin bilang matinong kapitbahay, isusumbong nyo kay Tulfo. Kasi walang gumagawa na sa maayos na kaisipan na tatay yung ganon. Di po ba? Pero pangkaraniwan ang mga Kristyano sa ngayon at ang mga relihiyon, pag mayroong mga sakit ang tao, kapwa nila mananampalataya, ano sinasabi nila sa kapatid nila? Binigyan ka ng sakit ng Diyos para disiplinahin ka. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng sakit na ito. O marahil dadalawin nila sa ospital. Hoy, hindi ka pa pinatay ng Diyos kasi meron pang layunin ng Diyos para sa iyo. Meron ka pang misyon. Yun ang nakakatakot doon. Pag natapos mo yung misyon, baka patayin ka na ng Diyos. So it doesn't make sense talaga, mga kapatid. Kung yung tao nga, pag gumagawa na gano'n, example, sasabihin naman, bawa, in-interview nyo ako, bakit nyo po sinasaktan yung mga anak nyo? Ba't nyo binibigyan ng sakit at karamdaman? If ever na ako po may kakayahan. And then sasabihin ko sa inyo, ito ay pagdisiplina ko sa mga anak ko dahil mahal ko sila. Alam mo, of course, gagawin niyo po sa akin. Isusuplong niyo ako sa mga kinauukulan, di po ba? Bakit? Hindi kasi nararapat yun eh. Pero pangkaraniwan, yun ang ginagawa nating na paniniwala sa Diyos. Nako, kaya nagdurusa yung kapatid na yan. Pinaparusahan ng Diyos yan. Dinidisiplina ng Diyos yan. Pinagpapapalo. Now, kung gusto niyo pong balikan yung ating topic last Sunday, kasi mauubos oras natin dito sa review, pwede niyo pong balikan yung ating episode last Sunday about God's discipline. Now, sa umaga pong ito, alamin natin, kasi nga po, dito sa ating church, sinasabi natin, and I stand firm in this belief because I believe it's biblical. Ang Diyos po, hindi po siya pwedeng magbigay ng problema. Ito naman po ang sabi ng ibang mga mananampalataya, binibigyan daw po tayo ng mga problema ng Diyos para palakasin sa ating pananampalataya. Now, dito po sa church natin, we believe na hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos dahil wala po siyang problema. Ang binibigay po ng Diyos ay solusyon. Bakit magbibigay ang Diyos ng mga bagay na wala siya? Ngayon, ang kaya niya ibigay yung mga bagay na meron siya. At ang meron siya, solusyon. So kung may mga problema po kayo at pinapaniwalaan yung galing sa Diyos yan, hindi po tama ayun. Alam niyo, natatawa si Satanas. Siya nagbibigay ng problema sa inyo, tapos inaakusahan niyo ang Diyos. Di ba sa mga kriminal, napakasarap ng pakiramdam na ganun. Ikaw ang gumagawa ng masama, tapos iba yung inaakusahan. Bilang mga anak ng Diyos, hindi ako papayag po sa ganun. Mahal ko ang tatay ko, ang ating Diyos. So, dapat tama yung gospel na ating pinipreach. Amen? And so, today, as promised, last Sunday, pagpapatuloy natin kasi meron
Meron nakagawian ng mga tao, no? Napakinggan ko ito eh. Kadalasan, ito lang nakalipas na, I think it was last week, napakinggan ko sa isang sikat na artista. Of course, ang ganda naman ng sinabi niya. Sabi niya nung sikat na artistang ito, ay binibigyan tayo ng Diyos ng problema para palakasin tayo sa ating mga pananampalataya. It sounds good, pero alamin natin, yun ba talaga ang bigay sa atin ng Diyos? Now, marami mga mananampalataya, pinanghahawakan po ito. Alam niyo kung bakit? Dahil meron pong, actually na-paraphrase na eh. May verse naman talaga sa Bible, ito is found in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Now, pag pinaparaphrase na ng mga tao, sinasabi nila ganito, walang problemang ibibigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kakayanin. Narinig niyo na po yan? Halimbawa, may kinaharap na problema si Tita Lorna. Tapos lalapit ako sa kanya, kunwari, no? Bilang pastor. Tita, yung problema mong kinakaharap, alam ng Diyos na kaya mo yan. Kasi, sabi ng Biblia, walang problema na hindi ibibigay ng Diyos o ipapahintulot sa iyo ang Diyos na higit pa sa iyong kakayahan. Narinig niyo na po ba yun? Now, sa umaga pong ito, maganda yung pag-uusapan natin para pagpasok ng Disyembre, lalo natin nakikilala ang Diyos na ating sinasamba because I believe this is really very important for us to know. So, ang ating pong message for today, binigyan ko ng titulo na, sige nga po, pakilagay na, is God to blame for your suffering? Ang Diyos po ba ang dapat nating, ano ba yung blame sa Tagalog? Sisihin. Diyan tayo magaling eh. Sabi mo sa katabi mo, diyan ka magaling eh. Di ba? Diyan tayo eh, di ba? Ang Diyos ba ang marapat sisihin sa ating mga pagdurusa, sa ating mga pighati, sa ating mga kinakaharap na problema? So this is our question for today. At sa mga nanonood po sa atin online, please, kung feel po ninyong sagutin, please sagutin niyo po ito. Should you blame God for your suffering? Kung kayo po ay may mga pinagdaraan ng mga pighati sa mga panahong ito, I believe that this message is for you. Now, once again, gaya po ng sinabi ko kanina, na ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng problema. And I stand firm in this truth. Kasi wala naman talagang problema ang Diyos eh. Pero, Laverne, one time no ako po ay nagra-radio pa. Until today, pag sinasabi ko itong ating pinapaniwalaan, hindi nagbibigay ng problema ang Diyos. May mga sumasagot sa akin sa online. Laverne, paano mo masasabi hindi nagbibigay ng problema ang Diyos? Anong sinasabi nitong 1 Corinthians 10:13? Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y susubukin na higit sa inyong makakaya. Ito yung kadalasang pinaparaphrase ng mga tao. And even a lot of Christians today. Walang problema na binibigay sa iyo ang Diyos na hindi mo kakayanin. So, dun sa context, parang lumalabas, galing sa Diyos ang problema. Now, kung kayo po hindi sanay sa Tagalog, Englishin natin. Okay ba sa inyo? Lagyan natin sa English. 1 Corinthians 10:13. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Amen. Amen, church? Amen. Saan kayo nag-amen? Yun ang question. Na nagbibigay ba ang Diyos ng problema? Now, alam ko hati ang mga mananampalataya, but sa biyaya po ng Panginoon, sasagutin natin ito. Kasi maraming tao sa ngayon, let's face it maraming tao sa ngayon nagagalit sa Diyos. At ito yung isa sa mga verses na pinanghahawakan nila kung bakit sila nagtatampo sa Diyos. Marahil kung kayo po'y nanonood sa ngayon na nagtatampo sa Diyos, I believe that this message is for you. Kasi para may kinalaman po ito sa ating pinag-usapan last Sunday. Now, going back sa tinatalakay natin kanina, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating pagtalakay. Kung dinidisiplina tayo ng Diyos, as you have said kanina, Laverne, kung hindi tayo dinidisiplina, hindi ka binibigyan ng sakit ng Diyos. Kasi sabi mo, hindi nagbibigay ng sakit at karamdaman ng Diyos eh. At hindi kanya nilalagay sa trahedya, sakuna at aksidente. Paano ka dinidisiplina ng Diyos? Sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Basahin natin ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verses 16 until 17. All Scripture is given
by inspiration of God and is profitable for doctrine. So yung salita po ng Panginoon, ginagamit sa doktrina, for reproof, pag may mga maling doktrina, pinapatunayan ang kamalian nito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. For what? For correction sa ating mga mananampalataya and for instruction in righteousness. Wow! So tayo po itinutuwid ng ating Diyos, hindi kanya bibigyan ng sakit at karamdaman. Kasi pag ginawa po ng Diyos yun para ituwid kanya at mapalapit sa Kanya, mukhang kinukulang na po at mukhang hindi nagtagumpay ang Diyos sa krus. At pwedeng sabihin natin na siguro sabi ng Diyos, parang hindi umubra yung krus eh. Bigyan ko na lang kaya ng karamdaman ng mga tao para lumapit sila sa akin. Hindi po ganun ang Diyos. Sapat na po ang nangyari sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Amen. Na bakit po tayo itinutuwid sa pamamagitan ng kanyang salita? Verse 17 tells us that the man of God, sino po ito? Tayo mga mananampalataya, may be complete and thoroughly equipped for every good work. Ngayon, ang masamang epekto po kasi kapag tayo po itinutuwid sa pamamagitan ng mga masasakit na pagdidisiplina, yung sinasaktan ka. Naalala ko nung araw, ewan ko bro, nag-CAT ka din bro, no? Magkasiedad tayo eh. Sino dito nag-CAT? COCC. Di ba may mga officers yan? Yung mga officer before, bago sila naging officer, pinahirapan muna, pinagpapahiya. Ngayon, nung sila na yung officer, nampapahiya din. Kaya may mga Kristyano ganun eh. Minsan, yung mga pinagdaanan nila na ako talaga naman dinisiplina, ako matindi ng Diyos. Tapos nagpastor. Nung nagpastor na, pinapagalitan na yung mga miyembro. Eh kasi paniniwala niya, galit din sa kanya ang Diyos eh. Now, ang Diyos po hindi ganun. Kita nyo, ang dami mga churches today, kaya si pastor galit na galit sa mga miyembro niya. Kasi feeling niya, galit din sa kanya ang Diyos. Ako nga, pinapagalitan ng Diyos eh. Dapat pagalitan ko rin kayo. Mali. Amen, church? So tayo po tinutuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Paano tayo tinutuwid? Sa pamamagitan po ng pagba-Bible study, sa pamamagitan po ng pakikinig sa church, kagaya po ng ginagawa natin sa ngayon. And God is also using your pastor, your elders, your leaders, yung mga magulang po ninyo, ginagamit ng Panginoon ng mga magulang. Kaya huwag kayo nagtatampo sa magulang. Nung araw na alala ko, nung dinidisiplina ako ng mami ko, mas stricto yung nanay ko. Nung bata-bata pa ako, sabi ko, sana iba na lang nanay ko. Ang bagsik nung nanay ko. Pero later on, pero hindi na nanakit ang nanay ko. Talagang, ang nanay ko stricta. At pinupuntahan pa niya ako sa school. Magugulat na lang kami, nakaupo ko sa klase. Sabi ng teacher, class, say hello to Mrs. Ducot. Naku, ba't nandiyan nanay ko? Yung pala, chinecheck yung grades ko. Tinecheck ako sa teacher ko. Kung ako ba ay matino o nag-aaral talaga. Ganun katindi ang nanay ko. Tapos lilipat na naman kami, ibang araw na naman. Marinig ko na naman yung teacher ko, class, please say hello to Mrs. Ducot. Ito na naman nanay ko. Then later on, meron na naman pumasok. Class, say hello to Mrs. Ducot. Ay sabi ko, ma'am, hindi ko po nanay yan, kapatid ko yan. Napagkamalan yung ate ko, yung ate ko na nanay ko. Sabi ko, mukha ka na palang nanay ko. Pero alam niyo po, yung istriktuhan ng nanay ko noon, later on, napagpasalamat ko sa Panginoon. Sabi ko, ma, thank you. Dahil, syempre bilang bata, hindi natin naintindihan yung pagdidisiplina. Then later on, sabi ko, Lord, thank you sa nanay ko. Siya rin po ang ginamit ng Diyos para ako ay makakilala sa Panginoon. Alam niyo, kung buhay po yung nanay ko ngayon, patay na rin po siya. May edad na rin kasi. Gusto niyo makilala yung mami ko? Mamaya po, papadala ko kayo sa mami ko. Mabait yun. At saka, siya rin ang talaga, siya yung musiko sa aming family. Siya kumakanta siya sa buhay, sa patay. Koloratura nanay ko Koloratura si mami. So kaya ako nahilig sa papuri, sa mga kantang Christian is because of her. So talagang, masayang kasama si mami. Tawagin natin ngayon. Joke lang. So tuloy natin ang pag-aaral. So tayo po dinidisiplina, gamit ng Diyos ang kanyang salita through your pastor, through your leaders, elders, and mga magulang. Amen. Kaya ako po dito sa church, gaya ng sinabi ko last Sunday, ang salita po ng Panginoon ay hindi po ito ginagamit ko. At wala talaga sa vocabulary kung magpatama. That's very unethical. Kasi kung kayo po'y papatamaan ko, isa lang naman ang gusto. Halimbawa, meron akong galit sa inyo, no? Halimbawa, si Nanay Ophel, galit ako sa kanya. Tapos,
Hindi nyo alam, tas lahat kayo niraratrat ko. Ay kaduwagan yun. Bakit hindi na lang kausami ko yung nag-iisang concern? Amen. Amen. So today, patuloy po nating alamin, is God to blame? Blame for our suffering? Siya ba talaga ang dapat nating sisihin? Amen. So mga kapatid, balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina. So marami po mga tao sa ngayon, sinasabi nila, muli po it was taken from 1 Corinthians 10:13, na walang problemang pinapahintulot. Yung iba nga, ginagamit lang yung word na ibinibigay. Kaya ngayon, ang mindset ng mga tao, nagbibigay ng problema ang Diyos. At marami po nagsabi sa akin ganito, Laverne, mali ka eh. Nagbibigay talaga ng problema ang Diyos. Ako, I believe with all my heart. Pwede niya pahintulutan. Ngayon, bakit niya pinapahintulutan? Ibig sabihin, hindi sa kanya galing. Alamin natin kung kanino galing. Ngayon, malalaman din natin kung sino yung dapat sisihin, pero huwag na tayong magsisihan. Okay? At least alam lang natin. Okay? So, ano po yung laging sinasabi ng mga tao pag may problema tayo? Minsan, kino-comfort ka pa eh. Camera, sundan niyo ako. Halimbawa, ito yung kapatid natin. Alam mo, kapatid, tapos pinapaikot-ikot ka pang gano'n. Kaya ka may problema ngayon, bigay ng Diyos yan. Hindi naman niya ibibigay yan na hindi mo kaya. Usually gano'n, no? At sabi ng Biblia, tapos hindi nila ma-quote, saan ba yung sinasabi ng Biblia yan? Na walang ibibigay ang Diyos sa'yo na problema na hindi mo kaya. Now, mga kapatid, sa mga nagtatanong, it's found in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. So, alamin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng text na ito. It should be in context. Wag po out of context. Now, paano natin makukuha yung context? Because I believe that context is king. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, wag lang isang verse. Alamin natin yung mga naunang verses at yung mga sumunod na verses. Maganda po, minsan sa isang kapitulo, minsan hindi pa nakukuha at parang naguguluhan kayo. Puntahan nyo yung unang chapter and then yung susunod na chapter, basahin natin. Amen, church? So, importante talaga pag nagbabasa ng Biblia, naintindihan natin. So, alamin natin ang kasaysayan nitong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. So, dito muna tayo sa verses 1 until 5. So, himay-mayin po natin, mga kapatid. Okay lang? Para malaman natin, talaga ba nagbibigay ng problema ang Diyos? At para masagot din po yung tanong natin, should we blame God for our suffering? Sino dito may mga pinagdaraanan? Huwag nyo nang itaas ang inyong mga kamay. Si Nanay Ophel, praise God, napapangiti. Nanay, smile. Though your heart is aching, smile. Okay lang yun, Nay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And we love you. Mahal namin kayo. Mahal natin ang bawat isa. Ito po ang church talaga. Nagmamahalan tayo dito as one big family. Amen. So alamin natin, kung tayo nga nagmamahalan, mas mahal tayo lalo tigit ng Diyos. Ba't gano'n? Parang napakainit. May ginawa ba si Abes? Okay. May ginawa. Okay, sige. So basahin natin, isa-isa 1 Corinthians chapter 10. Let's start with verses 1 till 5. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware. So gusto ng Panginoon, through the Apostle Paul, sinulat niya po ito sa mga taga-Korinto, of course, para sa ating mananampalataya. Ayaw niya maging unaware tayo. So dapat aware tayo. Okay? Dapat maalam tayo, mga kapatid, ang problema, ang dami hindi alam itong mga talatang ito. Now, tuloy natin pagbasa. That all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Ito po yung eksena na kung saan ang mga kababayan ni Moises, as we all know, karamihan po sa mga kababayan ni Moises, nung sila po ay niligtas ng Diyos from Egypt patungo sa Promised Land, it took them ilang taon? 40 years. Tagal nun, paikot-ikot lang sila, papunta ng Promised Land. The original plan was ilang araw lang. 40 days. Actually, to be exact, 38 days lang. From Egypt to Promised Land, 38 days. Pero dahil sa reklamo sila na reklamo sa Diyos, naging 40 years. Alam niyo mga kapatid, maganda po ito, no? Yung palang reklamo, Teacher Nelly, ano sa English yung reklamo? Complain. Anong tawag sa mga taong mahilig mag-complain? Reclaimer. Tama?
Mali. Complainer. Alam mo yung ibig sabihin ng complain? You remain the same. Halimbawa, ganyan ka na, reklamo ka na reklamo, hindi ka magbabago yun. Sabi nga ni Abby sa akin kahapon praise God, napansin pala ni Abby. Dati buti kahit matraffic, hindi nag-iinit ulo mo. Hindi naman. Kako, mag-init ang ulo mo wala rin mangyayari sa atin Ini-enjoy na lang namin talaga yung traffic Pinagtutuwa kami sa mga traffic enforcer. Ganyan, titignan namin sila. Daddy, meron lumilitaw. Nagtatawanan na lang kami tatlo. So, pag complainer ka, you remain the same. So, ayaw ng Panginoon na complainer tayo. Tama ba, t-shirt complainer? Ang tawag sa mga tao nagko-complain, hindi pala reclaimer, no? Yan ang mga nagre-reklamo sa complainer. Hindi maganda ang nagko-complain. Amen, church? Tuloy natin. Let's go back to verse 1 ulit, mga kapatid. That all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Verse 2. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. So lahat po ito naranasan nila. Kung ano yung naranasan ng isa, lahat naranasan nila. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Habang sila po yung naglalakbay mula sa Ehipto, sila yung pinakawalan ng Diyos mula sa pagkaalipin all the way to the promised land. Verse 3. All ate the same spiritual food. Verse 4. And all drank the same spiritual drink. For they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So doon pa lang, makita natin, in the Old Testament, nandun na si Jesus. Yung mga bato na kanilang ininuman, yung mga pinalo, it typified Jesus. Kaya po pa nagbabasa kayo ng Biblia, kahit po Old Testament text yan, you have to look for Jesus. Dahil po ang Biblia, from Genesis until Revelation, isang topic lang po ito. Isang mensahe lang. It's all about Jesus. Kapag nagbabasa kayo ng kwento ni Moses, ng kwento ni Elijah, ng kwento ni David, hanapin nyo doon si Jesus. Nandun po siya. Amen. It's all about Jesus. Verse 5. But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. At karamihan daw po sa mga kababayan ni Moises, dahil sa kanilang pagiging pasaway, hindi po ito nagbigay ng kaluguran sa Diyos. At karamihan sa kanila, nakabulagta sa ilang, yung pong karamihan doon napahamak, humantong sa kanilang kamatayan. Now, ito pong mga pangyayaring ito, ang kanilang paglalakbay from Egypt to the promised land, yung mga bagay na naranasan ng mga taong ito na hindi kagandahan dahil sila po ay ungrateful, lagi silang sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan maliban kay Yahweh, at hindi nila in-appreciate ang kabutihan ng Diyos, ang kanilang provision. Kumain sila ng manna from heaven still, reklamo sila ng reklamo. So yung mga bagay na ito, humantong sa kanilang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At karamihan po sa kanila, sabi ng verse 5, dahil hindi po natuwa ang Diyos sa kanila, ay nangapahamak at humantong sa kamatayan. Now, pagdating po sa verse 6, ang sabi ng verse 6 ng 1 Corinthians chapter 10, now, these things, ano yung these things? Ito yung kanilang sinapit sa wilderness, became our examples. Naging halimbawa po ito para sa atin. To the intent, ano intention ni Apostle Pablo? Because 1 Corinthians and 2 Corinthians were written by Apostle Pablo. That we should not lust after evil things as they also lasted. So, isinulat po ito ni Apostle Pablo para ito po ay magsilbing examples, types, or admonitions. Sa Tagalog, siya po ang may bahay ni Babalu. Babala. Admonitions, examples. So, nangyari po ito, yung mga nakasulat sa Biblia, para hindi na po natin gayahin itong mga taong ito. Nakukuha niyo po, mga kapatid? So, malinaw, no? Nasa verse 6 na tayo. Now, tignan natin ang Israel. Yung kanilang pag-uugali. Balikan po natin ang kanilang mga inasal. Kung bakit po sila nasoong sa samot-sari mga problema. Dami lang problema sinuungan. Meron doon na nangamatay dahil reklamo sila ng reklamo. In just one day, reklamo sila kay Moises at saka sa Diyos. Ano nangyari po sa kanila? 14,700 were killed in one day. Naalala niyo si Miriam, yung kapatid ni Moses, nagreklamo against Moses. Ano nangyari sa kanya? Dinuraan siya ng Diyos. Nagkaroon siya ng leprosy. Under the old law-keeping covenant, pag hindi ka sumunod sa Diyos, may sumpa, gaya na sanabi ko kanina. Yung iba naman, nagreklamo, pinagtutuklaw sila ng mga mababangis na mga ahas.
Now, ito pakita ko lang sa inyo para maintindihan nyo kung gaano ba ng problema rin si Moises. Bakit humaba yung kanyang balbas at bigote at namuti pa? Para meron tayong backdrop. Bakit pa si Moises sa lahat ng mga Bible characters, siya ay puting-puti yung balbas. At ang hahaba pa. Alam niyo po, ang binigay ng Diyos sa kanya, kung ilan pong mga Hudyo. Sa tingin ilang mga Hudyo po yung hinawakan at inalagaan ni Moises. Mula sa Ehipto patungo sa Promised Land. Ilan po sila? Church, ilan? Ilan? Hula. Gaano karami? Alam mo, sa buhay natin ngayon, mamahala ka lang sa ilang katao, 5 tao nga lang, hirap na eh. Diba sinasabi lang, sumasakit na bato ko sa inyo. Now, kaya pala naging mahaba ang balbas ni Moises at namuti pa. Ilan po ang kanyang inalagaan? Kaya Albert, tingin mo ilan? Sige, bibigyan natin ng premyo makakasagot. Alam mo nasa ilan? 2 to 3 million. Grabe kadamo, gid. Dami nun. Bisa nga, isa lang ang sinusupervise mo, sakit na sa batok di ba? Ito, 2 to 3 million. Iba-ibang attitude, Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko pa magkaroon ng balbas at bigoteng maputi. Kahit yung cute lang yung dito. Yung bigote ko nga, dito lang Walang tumutubo sa gitna Parang nahati sa Red Sea dito. So, 2 to 3 million, mga kapatid. Ito yung ugali nila na ipapakilala ko sa inyo. Ano ba ito, mga Hudyong ito? Iba-iba yung kanilang attitude. Of course, pinakilala na po ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya. And in Exodus chapter 19, nagbigay siya na napakagandang preposition ba't hindi tinanggap ng mga Hudyo? Sabi nila, Moises, sabihin mo sa Diyos, kay Yahweh, pagpalain kami base, hindi sa kanya kabutihan, kundi sa aming kakayahan sa pagsunod. And then, pagdating sa Exodus chapter 20, ibinigay na po yung 10 Commandments. Kasi yan ang propensity ng tao. Gusto niya may ambag para pakita sa Diyos. Kita nyo na, o Diyos, nakakasunod kami. So, karapatan namin pagpalain mo kami. Ganon ang propensity natin. May yabang, Pero ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa biyaya. Yung biyaya po, kahit wala kang ginagawang mabuti, nakakatanggap ka ng pagpapala. Undeserved favor. Pero ayaw nila yun. So, in those days, they were in the old law-keeping covenant. Kailangan nilang sumunod sa kautusan for them to be blessed by God. Pag hindi sila nakasunod sa kautusan, hindi po sila pagpapaluin. O hindi sila gagantimpaluin. Sila po ay susumpain. Deuteronomy 11 verse 28. Now, tuloy natin. Tingnan natin. Kumusta ba itong mga kapatid ni Moises na ito? Israel's rebellion in the wilderness. They were idolaters. Sila po isumamba sa samot-sari mga Diyos-Diyosan. Bagamat nakita po nila kung paano sila niligtas ng Diyos. Hinati ng Diyos ang Red Sea. Sa kanila pong pangailangan, pinakain sila ng tinatawag na champion's bread or the angel's bread. Pero kinalimutan po nila ang katapatan ng Diyos. Sumamba po sila sa iba't ibang Diyos. Kaya po, ang mga Israelita noong araw, napapahamak sila. Paano sila ililigtas ng Diyos kung hindi ang Diyos ang kanilang sinasamba? So they became idolaters. 1 Corinthians 10 verse 7, and do not become idolaters as were some of them. Buti na lang, hindi naman lahat, some lang. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Hindi nila sineseryoso ang kanilang buhay bilang mananampalataya. Nakita nila ang katapatan ni Yahweh and still, sumamba pa rin sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ikalawa, they were adulterers. Sila po ay nahikiapid. Sa lumang kasunduan ng kautusan, tingnan niyo po ito, mga kapatid, para makita natin that tayo po mga mananampalataya, we are no longer under this covenant. Kasi sa ilalim ng lumang kautusan, kapag sila po ay natagpo ang nakikiapid, sila ay kailangan patayin. Sa panahon natin ngayon, ang dami nakikiapid May kilala ba kayo? Huwag niya na ibigay mga names. Hindi naman sila pinapatay ng Diyos Di ba? Di ba, bro? Hindi naman So, ibig sabihin, bakit? Because we are now under grace Nung araw, pag ikaw natagpuan na nakikiapid, ay,
Pagbababatuhin ka hanggang sa mamatay. Naalala niyo yung hinila ng mga pariseo na babae? Sabi nila kay Jesus, tagpuan namin ng babaeng ito na nakikiapid. Ang alam ko sa nakikiapid, 2. Pero ang dinala ng mga pariseo, 1. Nasaan yung 1? Ang sa pantaha ko, baka pariseo rin yun eh. Baka na-set up yung babae. Pwede, ano? Kasi 1 lang yung nakuha nila eh. Meron ba nakikiapid ng nag-iisa? Ano yun? AI yung kasama niya? Wala pa namang AI nun eh. Anino niya? So sila po ay naging nakikiapid. Pag sinabi nakikiapid, meron silang iba't ibang mga karelasyon. 1 Corinthians chapter 10, verse 8. Nor let us commit sexual immorality, as some of them did. And in one day, 23,000 fell. Noong panahon yun, 23,000 namamatay kung kayo po ay nakikiapid. Kaya sa panahon ko naman, nangyari ito sa panahon natin sa ngayon, nako, maraming mamamatay talaga. Sa television, pag nanonood ka, napaka-bulgar na mga nakikiapid eh. Ang tawagan na nga ng mga, yung mga hindi mag-asawa, this is my partner. Di ba, mga kapatid? Pero napakabuti ng Diyos. So, ito po yung nangyari nung araw. Number 3. They tempted the Lord. Lagi nilang sinusubukan ng Diyos ang ating Panginoon. Actually, it's a type of Jesus pag binasa natin. Verse 9 na ba tayo? Yan. Lord, let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed by serpents. Pag sinabing tempt, ibig sabihin, lagi nilang inilalagay sa sinusubukan ng Panginoon. Nagre-reklamo sila, puro sila reklamo, tinetempt nila ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin po nun. And then, verse 4, they were ungrateful. Sila po ay laging nagre-reklamo despite sa napakaraming pagpapala at provision sa kanila ng Diyos. Dito na tayo, verse 10. Still with 1 Corinthians chapter 10. Nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Sino po yung destroyer dito? Satan himself. Kaya nga po yung mga tao nung araw, nasanay sila reklamo. Pansinin niyo po and even today, ito paalala ko. Maganda po, let's be grateful sa buhay natin. Kasi, pag nasanay po kayong reklamo, hanggang sa pagtandaan nyo, makakasanay nyo, reklamo na kayo na reklamo. Ibang tipong, lahat na lang na bagay, hindi natin napapasalamatan. Pagpasalamat po natin. Kagaya kahapon, sabi namin, wala kami makitang parking space, Ate Amel. Sabi ni Aves, Daddy, doon tayo sa pinagparkingan namin ni Ate Amel. Punta kami doon, no? Tapos pagtingin namin doon, full parking. Uy, full parking, anak. Binubusinahan na kami. Punta kami ng Quiapo. Sabi namin, kahit matraffic, may mangyayaring maganda rito. Yung pala, nag-i-enjoy si Arian. Sabi ko, anak, ito ang Quiapo. Dito nagsushooting sila Coco Martin. Tuwan-tuwa siya ganun. Ito yung, sa ilalim ng tulay, yung may eksena doon, nakita ko, mukhang dito yata kinidnap si Ivana ng mga panahon yan. Sabi niya, Daddy, dito pala yun, Sa Batang Quiapo, parang napakalaki, pero ang lit lang pala. So, nagtutur pa ako at the same time, Tour guide ako ng Batang Quiapo hanggang sa bumaba na kami, nakakita kami ng parking space, may lumabas na isang sasakyan. Doon sa malapit sa Mayraon. Pasok kami, sabi nung nagbabantay, Sir, sabi ni Aves, buti na lang, ang luwag sa inyo. Hindi, sir, may lumabas lang na isa para sa amin yung parking space na yun. Kung nagreklamo kami ng reklamong 3, di nag-away-away kami 3 kagapon. Mas enjoy kami. Habang nakakatawa si Aves, hindi nagre-reklamo, pero sasabihin, Daddy, gutom na ako. Anak, it's all in the mind. Ang ganda nung namin kahapon Ang ganda nung aming, kaya first time namin di nakasama si Mrs. Binibiro nga namin, nakakamiss si mami mo, no? First time na walang magulo. Joke lang. tahimik. Bahasaktan ako Joke lang. Okay, dito na tayo. Verse 6 ulit. Let's go back to verse 6. Bakit ko po pinapakita ito sa inyo? Now, once again, sabi ni Apostle Pablo, now these things became our examples. Mga Israelita in those days, they were ungrateful, idolaters sila, adulterers din sila, and then they tempted Christ. Now, these things, sabi ng verse 6, became our examples. Naging halimbawa sa panahon natin, kaya nga isinulat ni Apostle Pablo. To the intent, ano intention ni Pablo? That we should not lust after evil things as they also lusted. Ang sama na kanilang mga pagnanasa. Meron silang mga evil desire.
Now, tingnan niyo po yung word dito na examples. In Greek, it's tupos. It's a type, ibig sabihin. Types, style, or resemblance. Specifically, a sampler that is a model for imitation or instance for what? For warning. So, isinulat yun Apostol Pablo para bigyan tayo ng babala. Huwag na nating gayahin. Na pagdating sa verse 11, inulit po ito ni Apostol Pablo. Sa Tagalog muna tayo, bilang patunay na ito po ay asawa ni Babalu. Ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Dito tayo sa verse 11. Now all these things happen to them as examples. Examples na naman. In Greek, it's tupos. Types, style, or resemblance. Specifically, a sampler that is a model for imitation or instance for warning. So sinulat na ito ni Pablo. Ang problema sa ating mga mananampalataya, kumukuha lang tayo ng isang verse out of context. Hindi natin binasa lahat. So nilahad pala ni Pablo yung mga ginawang kabalbalan ng mga kababayan ni Moises. Nasabi ni Apostol Pablo, huwag nyo nang gayahin. Halimbawa, tayo pinapahamak sa isang bagay, uulitin pa ba natin? Ako hindi ko na inuulit talaga eh. Ako yung tao mabilis madala. Amen, church? Kasi pag inulit mo na naman, sasabihin ng kasabihan, yan ang taong walang kadala-dala. Di ba? So tayo po, binibigyan na tayo ng mga samples, mga tupos. On the intent na wag na nating ulitin ang kasaysayan. Di ba, meron din tayo mga anak, pinagbabawalan tayo ng ating mga magulang. Noong araw nakita mong, naalala ko yung tatay ko noong araw Daddy ko mabait. Pero lakas mag-sigarilyo. Tapos nagtataka siya, ba't kaya ako laging inuubo? Ikaw ko dad nagsisigarilyo ka eh. Tapos binigyan ko siya bro ng mga articles about yung masama about smoking. Binigyan ko ng daming articles, binasa ni daddy ko, palabas sa daddy ko eh. Nung nalaman niyang masama pala yung paninigarilyo, nabasa niya eh. Doon sa mga articles na binigay ko, tinigilan na niya. Yung pagbabasa. Patuloy pa rin siya. Ayun. Na-hospital once. Tapos gumaling. Tapos ngayon nakita ko nung minsan, siguro hindi niya alam doon ako dadaan sa Prince. Dumaan ako sa Sapote. Sabi ko, ba't nakagano pa siya eh? Kagagaling lang na hospital noon eh. Na-operahan siya eh. Nilabas yung bitukan niya, inoperahan. Nakagano, sabi ko, ba't parang may umuusok sa ulo? Sabi ko, Dad, naabangan mo ba ako? Yung pa rin din naman ako yung naabang nagtatago sa akin. May yosi sa likod. Tapos sabi niya nung nag-usap kami, ba't nagsisigarilyo ka na naman? Nakausap daw niya yung doktor niya. Alam ko, wala namang, hindi naman kami pumunta sa doktor na okay lang daw manigarilyo. Hindi, syempre, tatay mo, hindi. Sabi ko, pinabayaan ko na lang. Hanggang sa hospital uli. Galing, di ba? Agaw buhay na naman. Gumaling. Balik yosi uli. Hanggang sa, sabi niya, uwi na ako sa Panginoon. Nasa Panginoon na siya ngayon. Yun yung sinasabi natin, kung babasihan natin ang kasaysayan, meron na mga nangyari. Huwag na nating ulitin. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo dito. Na kung babasahin mo kasaysayan ng mga Israelita, nagkamali sila. They were ungrateful. They were idolaters, adulterers. They tempted Christ. Ilan lang po ito sa mga kabalbal na mga ginawa nila. And some of them ay hindi po naging pleasing before God. At ang kanila pong katawan ay nandun sa ilang napahamak at umantong sa kanilang kamatayan. At marami po sa kanila hindi nakaabot sa promised land. Kasi hindi nga sila grateful sa Panginoon. Now, tuloy po natin. Sa Tagalog naman, mga taga-Korinto, Gs. 11. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay pa, ngayong mga huling araw ay maturuan. So, sinong beneficiary dito? Tayo, mga kapatid. Amen? So, ibig sabihin, isinulat ang Biblia para sa atin. Para
tayo po ay matuto at wag na nating ulitin yung mga pagkakamali nangyari in the past. Kaya nga kami, minsan mag-asawa na isip namin na yung mga mali namin, ginawa na natin before yan Wag na nating ulitin. So, di ba ganun din Ate Flores sa sales, ano? Pag meron kang binentahan, tapos nagkamali ka, kasi nag-pro-life din minsan si Mrs. Nalalaman namin yung mga pagkakamali namin before. Wag na natin ulitin. So, ibang ibang estilo naman. Kasi napatunayan mo na Kasi sabi nga po ng kasabihan, it's stupidity na patuloy mo ginagawa yung paulit-ulit na proseso and then expecting a different output o outcome. Ano tawag doon ng Google? Ang dictionary? Stupidity. So pagdating po ng 2025, kung meron kayong mga kapalpakan itong 2024, huwag nyo na ulitin. Kasi pag nag-expect kayo ng different outcome, pero you're doing still the same system mo, that's stupidity, mga kapatid. Magbago tayo ng style. Halimbawa, nangliligaw kayo, ba't ako nakatingin kay Bob? Halimbawa, may nililigawan ka, bro. Hindi umubra Baguhin mo yung style mo this time. Ako nung araw, sabi ko, kumikindat ako sa kaliwa, hindi umubra Kinindatan ko sa kanan, umubra. Hanap ka ng parang, you have to be creative. Di ba? Sinamahan ko ng ngiwing bibig Kaya ganun. Now, mga kapatid, tayo po ay tinuturuan ng Diyos. Dinidisiplina tayo, pero pansinin niyo po ang Diyos po, hindi siya manipulative na Diyos. Napangkaraniwan, ito pong maling kaisipan ng maraming Kristiyano sa ngayon. Kasi yung word na sovereign, meron kami ginawang reel dito Pag sinabi nating sovereign, merong isang church talaga napakalaki at itong lagi nilang sinasabi. Ang definition nila ng sovereign, God will do whatever He wants. That is not true. Ang Biblia po, and even po ang dictionary, pag sinabing sovereign, it means chief. Having the highest rank, independent. Kaya nga po ang Pilipinas, sovereign state, sovereign nation tayo, di ba? Independent. Hindi po nag-override ang Diyos ng inyong mga decisions. Hindi niya gagawin yun. Hindi yung si Adan at saka si Eva, nung kinuha ni Eva yung pinagbabawal na bunga mula sa ipinagbabawal na punong kahoy, nung kinagat naman niya, hindi naman siya ginanon ng Diyos Di ba? Free will yun So ibig sabihin, the Lord will not override your decisions. Hindi niya gagawin yun. Kahit alam niya makakasama sa iyo, ang gagawin po niya, He will give you choices to choose from. O anak, kagaya na sinasabi niya in Deuteronomy 30 verse 19. Doon tayo. I set before you today, pakilagay nga doon, Kuya Jet. Nagbibigay siya ng choices to choose from. Ano sabi dito? Life and death. Choose. Blessing and cursing. Meron bang manipulation? Wala po. Pero ang church today, ang daming churches, sinasabi nila, hindi, sovereign ang Diyos. Yes, I believe God is sovereign. Pero He will never override your decision. Kasi pag ginawa niya po, yung natawag doon manipulation. Even po tayo sa mga anak natin, pag binibigyan namin silang disiplina, ayokong pinipilit sila kasi magre-rebelde yan Sabihin ko sa kanila, anak, pag pumunta ka dyan, ito mangyayari sa'yo. Pwedeng ito rin. It's up to you kasi binibigyan din natin sila ng kalayaan mamili. Now, ang ganda po ng Panginoon. Nagbibigay siya ng choices to choose from. Life or death. Blessing and cursing. And then He will give you His recommendation. Then, sabi nung talata, therefore choose life. Why? That both you and your descendants may live. See? So, sino nagdidesisyon, mga kapatid? Ang nagdidesisyon tayo pa rin. Amen? Naalala niyo po yung John chapter 10, verse 10b? I am come that you might have life. I am come that you might, past tense ng may, have life. Yun po ating verse na nakalagay sa ating lobby. Beloved, I wish above all things that you may prosper. Hindi niya sinabing will. Bakit may? May probability, may possibility. So, it's up to you kung tatanggapin mo that you may prosper and be in health even as your soul prospers. So, it's up to you. Kaya po may mga ibang mga kapatid natin sa Panginoon, hindi nila natatanggap yung healing, yung deliverances because kung naniniwala sila na bigay ng Diyos sa kanila yung sakit, tatanggapin nila po ito. Meron ako napanood na reel. Yung babae dito medyo may edad na. Ang topic niya yata, sabi niya gano'n.
many people daw were asking her, bakit niya tinanggap yung cancer na bigay sa kanya ng Diyos? So, ibig sabihin, first and foremost, naniniwala siyang bigay nung Diyos yung cancer. Dahil daw, yung cancer na bigay sa kanya ng Diyos, nakakapagbigay siya ng luwalhati sa Diyos. Pwede ka naman mabigyan ng luwalhati sa Diyos wala kang cancer eh. Papayag ba kayo? May kakatok sa inyo? Temo na. Lazada, cancer. Hindi ko tatanggapin yun. Hindi po galing sa Diyos yun. Every good gift and perfect gift comes from above. Hindi po siya pwede magbigay ng masamang bagay. Amen. So, hindi po nagmamanipulate ng Diyos. Yes, He's sovereign. Sovereign, ibig sabihin po ng sovereign, once again, for those who's watching, chief, independent, having the highest rank. Yun po ibig sabihin ng sovereign. Pag sinabing sovereign, hindi po niya ma-manipulate ka. He will never override your decisions. Magbibigay lamang po siya ng choices for you to choose from. Life, death, blessing, cursing. Pero ang kanyang recommendation, therefore choose life, that both you and your descendants may live. So sa atin pa rin. Kaya nga po nagsusulat si Apostol Pablo, ang intention niya, huwag nyo nang gayahin mga kapatid para hindi kayo magaya sa mga Israelitang pasaway na ito. At siguro sinasabi rin ni Apostol Pablo para hindi nyo rin pahabain ng mga bigote at balbas ng pastor ninyo. Amen. At para hindi na rin bigyan ng pasakit ang inyong mga magulang. Ganun din eh. In short, huwag tayong maging matigas ang ulo. Yun pala ang pakay ni Apostol Pablo. Now, ito tayo. Kuya Jet, pakiiyan. 3 reasons why we still experience troubles in our lives. Kasi pangkaraniwan, no? Sinasabi nila, hindi, bigay ng Diyos sa inyong problema. Tinatayuan ko po, hindi po galing sa Diyos ang problema. Wala nga siya nun eh. Bakit tayo nagkakaroon ng mga trouble sa buhay? Para po sa mga baguhan nating kasama. Kasi alam kong kung kayo po ay matagal na member ng SJC, alam niyo na yung sagot dito. The first one, our wrong choices because of Adam's fall. So tayo ang may kagagawan. Maling pagpapasya. Hindi po ang Diyos. Marahil nung binilatag ng Diyos yung pagpipilian, life, death, pinili mo death. Kaya ka nararanasan ang consequences ng iyong pagdadalamhati sa ngayon. Ikalawa, nature forces of this imperfect world. Nasa bagsak na kalagayan po tayo ng mundo. And that's why we need to pray always. Kaya po nagpipray tayo because bagsak ang mundo natin. Na kanino po pamamahala ang mundong ito? Na kay Satanas. Kaya po, you have to pray without ceasing. Diba? Kaya tayo nagpipray. Because bagsak ang mundong ito. Number 3, anong reason bakit kami problema? Attack from the devil himself. Galit sa inyo si Satan, mga kapatid. Kasi kung natutuwa sa inyo si Satan, mukhang anak kayo ni Satan. Pero matuwa kayo, nagalit sa inyo si Satan, ibig sabihin, hindi kayo magkamag-anak ni Satan. Because we were created in the image and likeness of God. Every time He looks at you today, nakikita niya ang Diyos. So hindi niya mabanatan ng Diyos, Diyos niya eh. At galit siya sa Diyos, para saktan niya ang Diyos, sasaktan niya tayo. Para bang sinasabi, hindi man kitang masaktan, pero hawak ko ang pamilya mo. Alam mo yung mga nangingidnap, di ba? Para lalo masaktan ng Diyos. So ibig sabihin, alam ni Satanas mismo, mahal tayo ng Diyos, kaya tayo sinasaktan na kalaban. Now, kapag nahaharap tayo sa mga problema, na, tingnan niyo po ito, no? So, tanggalin na po natin sa kaisipan natin na hindi po ang Diyos ang gumagamit ng mga masasamang pangyayari para sa ating ikabubuti. Hindi po niya gagawin yun kasi sapat na po ang krus. Hindi po kinukulang ang Diyos sa mabubuting bagay para gamitin niya laban sa iyo, para mapalapit ka sa Kanya. Now, kapag may problema tayo, ang may kagagawan, mali nating pagpapasya, o kaya po dahil po ang mundong ito ay bagsak, at o kaya naman gumagamit ang kalaban ng ibang tao para saktan tayo. Halimbawa, nagka-problema po kayo sa ngayon. Ang maganda po dito, mga kapatid, meron pa rin gagawin ng Diyos sa atin. Romans 8, verse 28. And we know that all things work together for good. Lahat po ng ito ay magiging magkakalakip-lakip sa ating ikabubuti. Amen? Now, tignan natin. Anong pwedeng idulot na maganda ng problema? Next slide. What good can come from suffering? Number 1. Kuya Jet, sa'yo lang akong maasa. To make us a better and not bitter person. So pag kayo po'y humaharap sa problema at nakaalpas na dyan, maganda po ginagamit din ng Diyos ito. Hindi siya nagbigay, mga kapatid, ha?
Pero gagamitin niya po yung kinasasadlakan nyo ngayon for you to be a better person, not a bitter one. Hindi ka nagiging mapait. Amen? Number 2, to bring out the best in you. Hindi yung beast in you. Bakit naging halimaw ka ngayon? Kasi dami kong pinagdaan ng problema eh. Mapait ka na, halimaw ka pa. Ang tawag doon, mapait na halimaw. Pag niluto ka, hindi ka masarap. Number 3, to strengthen our faith in God. Amen, church? So, inuulit ko po mga kapatid, hindi galing sa Diyos ang problema. Ikaw ang maaring may kasalanan, pero gagamitin ng Diyos sa iyong problema to make you a better person, not a bitter person. To bring out the best and not the beast in you. And to strengthen your faith in Him. Yun ang purpose niya. Ganda, no? So, kahit saan ka lumingon, bless ka pa rin. Amen. Okay, tuloy natin. Drop down to the verses. James chapter 1, verses 2 to 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patience. Verse 4. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Alam niyo, marami pong pagkakataon sa ating mga buhay, pangkaraniwan tayo nagdadala sa ating mga kinasasadlakan sa ngayon. Amen? Kaya wag nating sisisihin ang Diyos. Kasi si ganito si ganyan si ganun Madalas tayo nagsisisihan. Naalala ko nung ako po ay bago-bago sa FEBC and I praise God for my boss. Ang kanyang rule doon sa aming department. Kasi meron kaming, ilan lang kami doon 1, 2, 3, 4. Dami namin sa departamento namin, 4. Pero ang sineserbisyo namin, 8 stations. Buong Pilipinas. Yung 8 stations ng FEBC, sineserbisyo namin. Ngayon, ang patakaran ng boss ko, pag may nagkamali sa atin o sa inyo, huwag kayong magsisisihan. Magtutulungan na lang tayo. Ang galing nung ginawa ng boss ko na yun. At kapag merong magkakamali sa amin, nagaganya kami, Hindi namin sinasabi, ikaw kasi. Wala. Anong sasabihin ng boss ko sa akin? Anong pwede natin gawin? Galing, Walang sisihan. Pero ang hirap nun minsan Bakit ganito yung napasa natin na station ID sa ganung station? Pwede mo sabihin, kasi po, ayusin na lang natin, boss. So, maganda rin po ma-apply natin. Amen? Na tayo po ay nahaharap sa mga problema, pero tayo pinagyayaman pa rin ng Diyos. Sino may kagagawan, pangkaraniwan? Tayo. Hindi po ang Diyos. God is not behind our sufferings. Kaya marahil kayo po ay nasa inyong mga sakit. Nagkasakit ako Itong week na to. Sabi nga nila, dahil sobrang tindi nung dumapo sa akin na sipon at ubo nung Wednesday, ang aking pamilya nagtatanong na, sino kaya mag-preach sa Sunday? Napapaisip din ako ng gano'n kasi pag napakinggan niyo ako talaga, wala ka boses. Wala talaga. As in talagang buong Wednesday po, nakahiga lang ako, hindi ako makalakad talaga. Sabi ko, ano ba itong naranasan? Parang ang tindi ata nito. Kung ako'y nasa dati pang paniniwala, pwedeng sabihin ni Diyos sa akin, siguro may mga kasalanan kang tinatago, kaya hindi ka, kailangan humingi na ng tawad sa Diyos. Pwedeng gano'n Di ba nung araw gano'n tayo? Kasi sabi ko, pwedeng sabihin ng mga anak ko, Daddy, repent. Ano yung mga ginagawa mo kaya? Grabe talaga, bagsak ako. Pero sabi ko, Lord, alam kong pinagpapahinga mo lang ako. Pahinga, enjoy, alaga ni Mrs., ng mga bata. Tapos pagdating ng Huwebes, kasi Wednesday laba hindi ako nakapaglaba. Sama ng loob ko, Lord, dami mga dapat laban. Tapos sabi nila, hindi, kami na bahala. Pagdating kinabukasan, di naman Hinihintay ko wala nag-aayos ng washing machine Nakita nilang malakas na ako. Naglaba kami. Sama-sama kami. Pero nakakatawa nakapaglaba. Pero si Joe halos na naglaba. Talagang sila ayaw na gano'n. Pero nung Huwebes talaga sabi ko, hindi man, lakas ko na, kaya ko na talaga Nagulat talaga ako. And of course, I believe it's, himala ng Panginoon. Salamat sa healing niya, Yung talagang gano'n ko. Pagdating ng Huwebes, ako, lakas ko. Dati mga ganito ko, may pumipintig. Parang ang dami kong puso. May puso ko dito, dito, dito. Ang sakit Trangkaso na ba yon? Ganon
Ha? Akala ko naman lagnat laki. Nihintay ko yun. Sabi nila, pag gumaling ka daw, lalaki ka. Hindi naman nangyari. So, biyaya ng Panginoon po talaga. Praise God. At nakakapagsalita. Nung Tuesday, hirap na hirap ako sa devotion eh. Sabi ko, nauubo ko tapos kinakapos ako talaga. Pero praise God, Huwebes pa lang. Lakas na. Kung may sakit ako eh. Hindi namin kakayanin yung aming journey kahapon nila Kuya Aves at saka ni Aryan. Pero lakas pa namin eh. Pagkatapos nga ginawa namin, lalakas namin kumain eh. So, balikan natin yung ating question. Should you blame God for suffering? Well, the answer is definitely not. Hindi po talaga dapat. Now, church, no? Ito pang gusto kong ipahatid po sa inyo. Maganda balita po ito. Pangkaraniwan, no? Listen, church. Pangkaraniwan, kapag nahaharap po tayo sa problema, we call it pagsubok. May kanta pa niya na, ang buhay ay pagsubok lang. Di ba? Para bang, syempre, tunog nun, parang sinusubukan ka ng Diyos. Now, sinusubukan ba tayo minsan ng Diyos? I believe so. Pero hindi po bibigyan ka ng sakit, karamdaman, o kaya isusuong ka sa trahedya sa kuna at aksidente. Hindi po. Sinusubok tayo ng Diyos, pangkaraniwan, hindi para patunayan natin yung sarili natin sa Kanya. Kundi para patunayan niya yung sarili niya sa atin. Baliktad, no, sa atin nakagawian, na pangkaraniwan sinasabi natin, no, ako'y bago-bagong Kristyano. Sabi ng mentor ko, alam mo, kung gusto mong lumago sa pananampalataya, bibigyan ka ng maraming problema ng Diyos. Sabi ko, bakit? Para patunayan mo sa Kanya, Laverne, kung gaano ka katapat. Di ba yung mga pastor nung araw nga, kung gaano ka nagmamahal sa Kanya. Sabi ko, parang hirap yun, ha? Pero sa totoo lang pala, hindi eh. Tayo binibigyan ng mga ganitong bagay, yung problema, hindi para patunayan natin sa Diyos yung kakayahan natin. Sa totoo lang, wala naman tayong kakayahan eh. At pangkaraniwan, tayo po'y laging palpak pag may testing. Amen, church? Now, nangyayari po ito para patunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal, katapatan sa atin. Now, tingnan natin, meron pong verse sa Bible na kung saan sinubukan po ni Jesus si Philip. Remember yung pinag-usapan natin before? Nung nakita po ni Philip at saka ni Jesus, papalapit yung napakarami multitudes of people. Nasabi po dun sa kasaysayang yon in John chapter 6 na 5,000 ang kanyang pinakain. Not counting children and women. So kung bibilangin, pwedeng nasa 15,000. So nung nakikita na nila, naku, ang daming mga papakainin. Sinubukan ni Jesus si Philip. Now, sinubukan dito ni Jesus, nabibigay siya ng pagsubok, hindi sakit, nakaramdaman. Hindi ng trahedya o whatever. Sinubukan niya, tinanong niya lang. Pero ang maganda rito, nung tinanong niya si Philip, gusto lang niya marinig yung pananampalataya ni Philip. Pero sa kabila nito, may plano na si Jesus. Basahin natin, ha? Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these people may eat?" Now, sagot niya dito, in verse 6. Pakilagay nga, mga kapatid. Doon tayo sa verse 6. But this, Jesus said to Philip, for this, Jesus said to test Philip, for Jesus himself knew what he would do. So, ibig sabihin, meron na siyang plan. Kung nahaharap kayo sa mga problema, nasasangkot kayo sa, naku, mabigat yung kinakaharap ko. Minsan tinatanong tayo ng paano, yun ang subok sa atin. Anong gagawin mo? Anong plano mo? Yung pala, gusto ng Panginoon, hindi para subukan ka. Pero na siyang plano, gusto niya, subukan mo siya. Ang problema dito po ni Philip at saka ni Andrew, nakita nila lahat ng solusyon sa tao. Nakita ni Philip yung kanyang pera eh. Nakita ni Andrew yung lad. Pero hindi nila nakita si Jesus. Yun ang problema. Tayo po, you have to go back to Jesus. May problema po kayo sa ngayon. Balikan po natin si Jesus. Sa krus po, provided na lahat ng ating pangangailangan. Amen? So, once again, pag may problema po kayo, let this be an opportunity para patunayan ng Diyos ang kanyang katapatan. Ako po sinasabi ko minsan Lord, nalalapit na naman po si Judith. Minsan tinatanong ko si Mrs. meron na ba tayo dyan, ma? Ngingiti pa yan. Wala pa. Sabi ko, Panginoon, salamat po dahil papatunayan po minsan pa na meron kaming pambayad sa aming inuupahan na church. Amen.
Kagaya po ngayon, naaalala nyo, Judith time na, di ba? Anong tingin nyo sa amin? Mukha ba tayo ninenervyos? Bahala si Lord. Siya magbabayad. Kaya po, at the end of the day, sinasabi natin, Lord, may problema kami, sa'yo po problema namin. Kaya po, sa'yo po lahat ng papuri. May pinagdadaanan po ba kami? Meron din. Pero it's a matter of perspective po talaga. Kasi kung malulungkot tayo, in this case, no, pwede kaming magtalo ni Mrs. Pero hindi. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw nagpasimula, ikaw ang mamamahala, ikaw din ang bahala. Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? So, pinapatunayan ng Diyos ang kanyang sarili. Kung hindi mo patunayan sa Diyos ang iyong sarili, wag po kayo mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Dahil dito na tayo sa pagpatatapos pa isa. Going back to our question. Kuya Jet, pakilagay nga, susunod na slide. Balikan natin, ha? Should we blame God for your suffering? Ito yung solution natin. Doon muna tayo sa 1 Corinthians 10:13. Kuya Jet. Doon muna tayo. 1 Corinthians 10:13. Tingnan niyo po ito as we end. Meron kayong kinakaharap na problema. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. But will, with the temptation, also make a way of escape. Yung phrase po dito na make a way to escape, in Greek it's ekbasis. The Lord will provide an exit. The Lord will provide a way of escape. So mga kapatid, nahaharap po kayo sa ngayon, huwag kayong matakot. Meron ng plano si Lord para sa inyo. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Alam niyo, nakakatawa yung palakpak niyo. Yung may conviction, mga kapatid. Palakpakan natin ng Panginoon. Diba? Amen. So naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon because meron siyang plano, may ekbasis. He provided already a way of escape. Amen. That, anong purpose niya? That you may be able to bear it. Wow. Hindi ilibing to bear it. Napagtagumpayan po natin in essence. Amen. Now, ito po yung ating solution. Kuya Jet, pakilagay nga sa ating solution. So, babalik ko lang kayo sa verse na yun. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Amen, church? Now, bakit po? You have to believe this. Romans 8:28. Once again. Ano man pong kinakaharap nyo sa ngayon. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So, wala po dahilan na sisihin natin ng Diyos because He is not behind your suffering. Marahil tayo po may pagkukulang, tayo ang dahilan. Kagaya ko po, ito mga nakalipas sa panahon, pawisan, siguro napatalikod ako sa electric fan, tinamaan ng ubo ng sipon. Hindi po kasalanan ng Diyos yun. At hindi rin ako pinaparusahan ng Diyos. Consequence lang yun. Pero praise God, ang Diyos po ang gumawa ng ekbasis, a way out for me. At salamat, nakakapag-preach po ako sa inyo ngayon. By the grace of God. Purihin natin ang Panginoon. So, mga kapatid, sa mga nanonood sa atin online and even po dito sa on-site, marahil meron kayong mga kinakaharap ng problema. Don't worry. Sabi nga nung kanta, be happy. Actually, hindi lang dapat happy, be joyful. Because the Lord will never leave you nor forsake you. At kung babalikan naman natin ang kasaysayan, hindi naman tayo talaga iniwan ng Panginoon. Kahit po saan larangan, marahil sa ibang larangan po kayo nahaharap. Kami, meron din kami kinakaharap. Sa bahaging ito siguro. Pero iba-iba man po yung ating mga kinakaharap. Believe God that He already provided a way for you of escape. That you may bear it. Amen. Ang galing ng Panginoon, ano? Alam niyo kung bakit, mga kapatid, ayaw po niya tayong nahihirapan sa buhay. Once again, siguro po, as before we pray, gusto ko muna kausapin yung ating mga kapatid o mga kababayan. Kung kayo po ay first time na napadako sa ating pananambahan at nai-inlove kayo na ang ganda pala ng mensahe ng Ebanghelyo. Dahil mahal po kayo ng Diyos. Para po makakilos ang Diyos sa inyong buhay, dapat kilalanin niyo muna ang kanyang bugtong na anak bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Para makakilos po siya sa inyong buhay. So all you have to do, just pray this prayer with me. Sabi ni Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth
the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So, let's pray. Kapatid, kung kayo po ay gustong tanggapin ng Panginoon, pray this prayer with me. Sabihin niyo po sa inyong puso, buksan na inyong puso. O Diyos, kinikilala ko na ako'y walang kapangyarihan at kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala ako, doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo na ang kasalanan ko. At tinaangking ko po, O Diyos, tinatanggap ko ang iyong kaloob na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Salamat, Ama, dahil kinikilala mo na akong anak mo ngayon. At kinikilala rin po kitang Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po tayo, mga kapatid. And before we sing, gusto ko lamang pong palalahanan ng bawat isa. Mahal po tayo ng Panginoon. Yun lang pong gusto kong panghawakan natin. Kapag nahaharap po kami sa problema, iniisip ko lang, Lord, hindi mo hahayaan na mapahiya ang iyong mga anak. Di ba tayo may mga anak? Ay natin napapahiya yung mga anak natin eh. Kapag nagigipit. Tayo po kapag nagigipit, kay Kristo lamang tayo lumalapit. Hindi sa kung anumang lahi, hindi. Hindi tayo lumalapit doon. Kapag nagigipit ka, sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your cares upon Jesus because He cares for you. At be excited, church. Meron pong pamamaraan ng Diyos para ikaw ay makawala sa problema ngayon. Huwag kayong lalayo sa Diyos, lalo tigit pag may problema kayo, lumapit tayo sa Panginoon. Ang propensity ng tao, may problema ako lumalayo sila sa Diyos. Hindi po, lalo kayo mahihirapan. Lalo kayo lumapit sa Panginoon. Huwag kayong lalayo sa church. Mahal kayo ng Diyos. So as we pray today, pwede po bang magpayakap tayo sa bisig ng Panginoon? At patuloy po natin paalalahanan na ating mga sarili na mahal tayo ng Diyos. Pikit po tayo, mga kapatid. And even po, who's watching right now online, pumikit po tayo. At tignan po natin yung mayamang bisig ng Diyos. Kung kayo po ay pagod na, stress na, kalooban ba ito ng Diyos? Hindi po. Gusto niya mabuhay ka ng may kaayusan, ng may kaaluhan, kapahingahan at kapayapaan. Bottom line, because He loves you so much. Kasi pag kayo po yung nabibigatan, mainit ang ulo, mapait, maapektuhan din po yun yung pagrelasyon sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan. Lumiliit po yung mundo natin. Ayaw ng Diyos yun. Kasi pag maliit ang mundo mo, hindi ka makakilos. Kung saan ang Panginoon, nakakakilos tayo. Kung meron man po kayong tinataglay na kabigatan sa buhay, maybe a simple sorry would do. Di po ba? Wala namang mawawala po sa atin. Or meron po tayong, meron tayong nagawa ng pagkakamali sa Panginoon. Still, kahit po nasa grace tayo, we apologize. We say, sorry, Panginoon. We ask for, we repent sa Panginoon. Lord, sorry. Hindi ko na po ulitin ito. And that's His wisdom. So, I would like to pray for you. Aba, maraming salamat po sa mga kaluluwa na narito. Na mga kaluluwang minamahal mo. Alam ko, Panginoon, na ang iyong mensaheng ibinigay sa amin sa araw na ito, hindi po ito pangkaraniwang napapakinggan sa maraming sambahan. Pero Panginoon, ito po ang salita mo. At hinimay-himay po namin mula sa 1 Corinthians chapter 10. At dalayan ko po na hindi lamang po napagpala yung mga kasama namin dito sa on-site. And even Lord, online. Marahil meron kami tinataglay na kabigatan, kapaitan sa buhay. And biniblame po namin, sinisisi namin kayo for the longest time. But Lord, we thank you dahil naputol na po ang paninisi namin sa inyo. Dahil napagtanto po namin, we have come to realize na wala po kayo sa likod ng mga sufferings na ito. Ito po ay tatlong dahilan. Pangkaraniwan, mali po namin pagpapasya. Ikalawa, dahil kami po ay nasa bagsak na kalagayan ng mundong ito. At ikatlo, marahil nasa likod po nito ang kalaban, si Satanas. Dahil galit na galit po siya sa amin. Lord, ano man pong dahilan, thank you, Lord, that you will still make a way for us. Nag-provide po kayo ng ekbasis, way of escape. At dalayan ko po sa mga kapatid namin ngayon, and even online, ano man po mga kinasasadala kanilang problema, tinatanggap namin ang pamamaraan mo para kami po ay makalaya at makawala sa problemang ito. Salamat po na kung ito po mga bagay na ito ang nagbibigay sa amin ng kalungkutan,
Panginoon, ulanin mo kami at yakapin mo kami ng iyong mainit na pagmamahal. Nang sa gayon, anuman pong takot, pangamba, ay pawiin na po ng iyong pagmamahal na ito. Mga kapatid, patuloy po nating ramdamin ang mayamang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Alam niya ang kabigatan mo sa ngayon. Alam niya ang iyong dinadala. Huwag po natin buhatin, ibigin natin sa Panginoon. Lord, Father, we thank you dahil meron kaming pagkakataon sa buhay na pwede po naming i-cast or ibigay sa inyo aming o i-itcha ang lahat ng aming mga kabigatang ito. Dahil naniniwala po kami, according to your word, dahil kayo po ay nagmamalasakit sa amin. You care for us so much. Kaya Panginoon, bawat isa po dito nanonood online at kasama namin on-site, mga kapatid, sabay-sabay natin ibigay sa Diyos ang ating kabigatan. Sabihin niyo sa Panginoon ang inyong mga kabigatan. Panginoon, kayo po magpasan nito. Hindi kami. Dahil hindi po namin kaya po ito. Aminin natin sa Diyos, hindi natin kaya ang mga kabigatan ito. Lord, ayoko na po maging malungkot. Pwede mong sabihin sa Diyos yan. Lord, ayoko na maging mapait. Kaya po mga kabigatang ito, kayo na po ang magpasan. Maraming salamat, Panginoon, dahil buong puso mong inaangkin ang mga kabigatan ito because, Lord, kayo po yung nagmamalasakit sa amin. Salamat po. Tinanggap mo na ang mga kabigatang ito, Panginoon. Inaangkin po namin ang kagalakan, kapahingahan at kapayapaan na inilalaan mo sa amin. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri at pagkapasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Thank you for joining us today, church. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.